Hi guys, so today ang reunion shoot ng Sparks Camp Season 2. Siyempre, pag napanood nyo yung vlog na to, napanood nyo na yung reunion pero magtatanong pa rin tayo sa mga campers kung kumusta na nga ba sila 4 months after the shoot. So, hanap tayo. Si Mother Mela andito! Kamusta ang Espanya? Naantok pa ako. Jet Jet lag lag. guys. Jet lag pa this hour mahiming pa ang tulog. Nakita kita sa Amsterdam. Masang Amsterdam sa baka chismis lang to in person. Wag na lang. Amsterdam ka ba? Hindi ikaw. Nakita kita. Ang oo. saya-saya mo. Ang saya. Actually, may kadate ako doon. Oh, yan. So, si Mother Mela, sa Amsterdam naghanap ng spark. Medyo ko lang. Pero totoo, I met someone in Madrid. Mm-mm. And then, he lives in Amsterdam. Mm-mm. So, nakita kami ulit. So, ayun. I'm enjoying the friendship that we have. Tinor niya ako around. So, yun. So, yun naman. But sabi ko, kasi feeling ko mas gusto ko siya kasi mas gusto niya ako. O si, ganun din sa... In real life, si Mother Mela, tao din, nakakaramdam din ng emotions. Pero, sabi ko nga, na parang, because it's part of reality and we have to accept the fact that if the energies don't match, you enjoy the person as he is and enjoy the friendship. So now, sabi ko sa sarili ko, total naman parang we are in the process of getting to know each other. I'll enjoy the friendship, that's number one. And I won't limit myself and my world with just getting to know him. Diba? Parang I'm also opening my doors to other people. Ang mahalaga sa akin is na-enjoy ko yung experience in Amsterdam. One, I met up with friends. As in, salamat Carlo sa pagpapatuloy sa tahanan mo. I also was able to catch up with people around there. Living there, I haven't seen for so long. I celebrated Pride, which is a huge thing. World Pride 2026 in Amsterdam. Oh my God. Reserve the date. Let's go! Halika na, direct. And, ayun, nakita kami ulit nung guy na meet ko. And then, so yun. So, we're still in touch. We're friends. I don't know where the relationship is going. Basta, sabi ko lang sa sarili ko, whatever you have right now, cherish it. Alam nyo, palagi kong binibenta yung ibang campers. But you know what? Huwag kayong mahiya mag-DM kay Mother Mela. Matalino yan, pero may puso rin yan. So, DM mo, guys, Mother. So, kung may mutual spark si Mother by the end of this year, wow! Pero direct, ang pinaka-enjoy ko doon, unexpectedly, is that we were able to meet an international fan. Yun talaga yung parang sabi ko, what? So, ang kwento nun, magkatabi kami. So, parang we were waiting for our flight sa airport. Tapos sabi ko sa kanya, ako pa naman may si beautiful things. Nagko-comment ako, sabi ko, I like your polo. Ganun. Ang ganda kasi ng polo niya. Tapos nag-thank you siya. Tapos pumunta siya sa CR. Tapos pagbalik niya, sabi niya, wait. Are you Miss Mela? Tapos sabi ko, yes, why? Sabi niya, I'm a fan of Sparks Camp. Sabi ko, oh my God, whatever, ganun. Kilala ka, no makeup and all. Alam mo kung paano ko nakilala? Sa boses. So, sabi niya sa akin, I recognize your voice. I know that voice. Tapos sabi niya, sinearch niya daw ulit yung yung Instagram, and then he saw nga na nasa Amsterdam ako. So confirmed na ako yon. So sabi ko sa sarili ko, grabe no? Direct, for the longest time, I was so insecure about my voice because it has been one of the root of misgendering me. But now, I am taking the power of my voice, that it is my power that has somehow affected the lives of people, and it has made people safe. Yun. So yun. So happy meron tayong international audience. So good luck sa reunion. Ready ka na bang mauga? Pagdating ko, ang daming pasabog. 3 pasabog agad yung narinig ko. Papalabas ka man to after the reunion. Ano yung mga pasabog na yan? Oh my God. So, sa una, nag-confess si Universe ang kanyang nararamdaman. Okay. At this point, na parang, sabi niya sa akin, he wants the reunion to be a space for him to bring back his power. Okay.
That's number 1. Number 2, si Paco din. Sabi niya na parang yung pinagdaanan niya after episode 7, he wants to like make it an avenue para ma-share kung ano yung feels and thoughts na nararamdaman niya. At nag-reveal siya ng relationship status. Yeah. Kanina rin nauga din ako, Oo, pero nauga din gusto ako. niyang, panoorin niyo lang yung reunion show, syempre. Yes. Tapos, si Martin din. Si Martin din also wants to, he asked me kung paano niya i-deal yung balance between telling the truth and being kind. Yes. So, sabi ko naman parate is that always hold on to the truth. Pinakamahalaga parate yung katotohanan. Pero laging panghawakan na sa pagsasabi ng katotohanan, when you tell the truth, never ever forget to be kind. That's Mother Mary for you. Blessing you. Now I'm excited. Oh, excited din ako direct. Sige. Hindi na kita anuhin. Ayan. So, next camper ulit tayo. But guys, first of all, yung camera woman ko ngayon ay si Nicole De Castro, ang aming associate producer. So, yun. Thank you, Nicole. Eto na. Andito na si Zor. Dito ka, Nicole, para maganda yung ilaw namin. Good morning. Morning. Kamusta? Okay naman po. Nalulungkot lang sa reunion shoot na. Okay naman sabihin. Oo naman, kasi ipapalabas ko to after the reunion. Okay. So, yun yung feeling niya before the reunion. Pero, syempre, hindi naman to technically yung first reunion nyo together, right? Yeah. So, let's go back to the end of the camp. After the camp, nakahanap ka ng mutual spark. Pag uwin mo ng bahay, anong ginawa mo? Anong naramdaman mo after nyong mauga ng isang linggo sa Sparks Camp? Well, pag uwi ko ng bahay, to be honest, tumawag ako sa mga friends ko. Then, tinanong ko sa kanila kung, ganito ba ako talaga? Kasi kahit ako na-confuse ako hindi ko alam na emotional din pala ako. Hindi ko alam na sensitive din pala ako. So, tinanong ko sa kanila. Sinagot naman niya, oo, lalo na kapag may gusto ka, lalo na kapag nakasaktan ka, sensitive ka talaga. Sabi ko, okay, hindi ko alam yun. So, at least may natutunan ka. May na-realization, self-realization. Hindi ko siya hindi ko siya nakita. So, parang mas nakilala ko yung sarili ko sa camp. And then, mga ilang araw bago ka, or linggo, bago kayo nag-reunion with the other campers, at anong nangyari? Bago nag-reunion, mabilis lang, direct. Kasi, well, kami, paano ba sabihin? Kasi alam naman na. Kami ni Martin, after nung taping, nagkikita na kami. Oo, nagbabanding na kami sa bahay. Hindi kami makalabas, syempre, bawal. Tapos, after a week, naginuman kami with the campers. Actually, every week, minake sure namin na magkita-kita kami para at least kahit papaano. Ang goal kasi namin, kaya kami nagkita-kita tsaka nagiinuman, para kapag napanood na namin yung show, yung mga confessional, para hindi kami magalit sa isa't isa. Pero ewan ko bakit may nagagalit pa din. Joke lang. Mamaya, I'm sure malalaman nila sa reunion kung sino yung mga nagagalit. Joke lang. Anyway, sige, dahil binying up mo na yung Martin. Mga ilang, of course, after the reunion show, malalaman naman nila na hindi na kayo. Pero mga ilang linggo din kayo nag-try to date and know each other, and then until you realize na it won't work. Parang medyo matagal din, direct. And siguro nung una pa lang din naman, alam naman namin na hindi talaga siya mag-work. Pero nandun kami sa point na masaya kami kasi nagbabanding kami. Trinay namin, yes. Pero wala talaga. Hindi talaga pwede. Hindi talaga. Ba't ka naiiyak? Hindi ako naiiyak. Okay. Well, I'm sad kasi magkaiba talaga kami. Like yung relationship na gusto niya, relationship na gusto ko, hindi talaga tugma. Ayun. Hindi nagkakatugma yung mga values and principles. Sasabihin mo naman to sa reunion eh. So, hindi nagkakatugma yung values and principles. I'm not into yun talagang hindi ko kaya. Ano ba? Specific naman. Sabi mo naman kasi direct. Sabihin ko, ilan naman yung issue ko. Okay. Siyempre, ano naman yung mga possibilities? Sige, pag i-edit out ko to pag hindi pag-usapan. Pwede ko ba sabihin yun sa reunion? Tanungin mo lang si Jairo. Sabi niya kasi normal lang Wala na akong sasabihin pag hindi ko na. Tanungin mo si Martin kung okay lang sa kanya. Sabi niya normal.
Na pwede, okay na nasabihin mo? Oo, sabi niya. Hindi okay. Okay, wala namang problema kasi yun na nga, kumbaga, Siya nagsabi normal yun eh. kumbaga different values lang naman, may ibang naniniwala doon, may ibang hindi, at walang masama sa mga naniniwala doon. Kumbaga ikaw, non-negotiable lang sa'yo. Hindi ko lang siya fantasy. Okay. Very sensitive topic. Pero kumusta na kayo ngayon? Plastikan. Ewan ko sa'yo. Ano? Hindi, okay lang. Yung totoo eh. Hindi, okay naman ako. Hindi ko alam kung okay siya. Hindi, okay ako. Anyway, malalaman ko siya. Totoo yun. Malalaman nyo yun sa reunion. Pero si Zoher naman, di man to nagsisinungaling. Kung what you see is what you get. Tama. Super transparent ko. Anyway, meron ka bang gustong i-clear sa mga tao na panood sa'yo ng mga tao na parang feeling, kasi edited naman talaga yung show, so may mga ibang hindi kami pinakita, may mga So guys, kung makikita nyo yung mga show, hindi lahat yan yun. Ako, definitely villain edit ako sa una pa lang. Hindi rin siya pwedeng sabihin sa una nung may mga interviews kami kasi may pre-empt yung show. Tsaka, kinaganda naman siya like yung sa dulo na sa episode 6, episode 7, inamin naman ni Martin na super wild siya magpainom, kaya nalasing talaga ako. Pero maganda naman yung kinalabasan. So, it's okay. Okay. Sino pinaka-close mo sa mga campers ngayon? Lahat sila close ko, pero mas naging beshi ko si Beshi Pipa and si Beshi Kyle. Okay. So, kayo talaga yung... Yeah, Tres Marites ang tawag namin sa group namin. And curious yung mga tao, may dinidate ka ba ngayon si Zoher Bautista? Wala po akong dinidate at ready na po ako mag-date. So, sa mga gusto dyan, message nyo ako. Eto. Message mo na lang sa mga fans mo and anong pinagkakaabalahan mo ngayon din? Message ko sa mga fans ko, maraming salamat po sa pagsuporta, lalo na hanggang dulo, nandyan kayo. At sana, after nito, may project pang magawa. Ayun. Aabangan namin yan. And I'm also wishing you the best sa mga future projects. Thank you. Good luck sa reunion show. Thank you. Bye-bye. Guys, dito naman tayo sa green flag na naka-green ngayon. With sunflower. Kumusta ka, Pipoy? Mag-reunion show na. How are you feeling right now? Well, it's super excited kasi I get to meet them again. Kasi galing pa ako sa Mindanao. And yun, like, super... nag-look forward ako like to meet them and to catch up with them, yung mga campers, and magbakla-baklaan with them. Pero of course, technically, hindi naman to yung first reunion nyo kasi nakita na kayo sa watch parties, right? Pero let's go back after the camp. Pag-uwi mo ng Kidapawan, ano yung mga nararamdaman mo after shooting the show? Anong feels mo? Yung totoo, direct. Actually, like, parang nakaka-miss yung experience. Tapos yun, ang dami kong na-miss din kasi sa law school. So yun, I have to catch up sa law school, and then even as a law school ako, Sparks Cup pa rin yung sa isipan ko. So parang, okay, paano ba ako mag-move on nito? Pero eventually, naka-move on naman din. And then, in-enjoy ko lang talaga yung process. Like, of course, hindi ka namin kasama sa mga viewing parties. So, we wanna know, ano yung experience mo sa mga watch parties mo with your friends and family sa Kidapawan? Ano yung mga specific moments na parang memorable habang nagwa-watch kayo? Yeah, so sa second episode, nagpa-watch party po ako. Tapos, I came out to my mom and dad. Yay! That's a huge milestone for me. Tapos, super proud ko kasi nasabi ko na lahat ng gusto ko sa buhay ko, and then sinabi ko talaga sa kanila face to face na mama, papa, bading po ako. Tapos yun, tinanggap nila ako wholeheartedly, and I love you mama and papa for accepting me for who I am. Yun lang. I'm so proud of you, Pips. Thank you. Anyway, of course, hindi naman pagkakaila, you're one of the fan favorites ng show. I'm sure madaming mga nagsislide ng DMs. How are you handling the admiration of the fans? At first po, di ko po alam paano mag-handle. Pero po, I try to like reply sa lahat ng mga nagdi-DM. Pero di na po lahat kasi po, mahina pong kalaban. So like, yung mga cute lang. Hindi po, yung ano lang po, yung kaya ko lang po i-replyan. Tapos, wala, di po,
until now po kasi di ko alam paano pa mag-adjust, paano po mag-reply. Kasi po, na-overwhelm pa ako sa support coming from them. So, yun. Oh, ito, controversial question. Sa dami ng mga fandoms, may mga nagsisend ba ng eggplant pics? Wala pa, pero aabangan ko po kayo. Wholesome kasi tingin kay people. Oh, ito, ngayong 4 months or 5 months na after the shoot, people are curious, are you dating someone? As of now po, wala pa po. Study po muna. Pero, I'm not closing doors po. If gusto niyo po i-date ako, just DM me again and again. Tapos, sana mag-work tayo, please. Oo naman, I'm sure madaming gustong mag-DM kay people ngayon. Curious ako, sinong close mo sa mga campers kasi especially na long distance ka, sinong ka-close mo pa rin sa mga campers hanggang ngayon? Like, super clingy ni Miggy sa akin. Like, super every time nag-FaceTime kami, video call, ganito, ganyan. So, like, si Miggy, and then like, si Kyle and si Zuher. Pero, marites nga talaga kami. Kasi po, chismisan yung group chat namin. May group chat po kami direct. Tapos, super chismisan lang talaga. Tapos, yung si Kyle po talaga maraming entry sa amin. And his story about it. Malalaman nila sa reunion yan. Oh, anyway, message mo to your fans. Pwede in Bisaya direct. Oo. Salamat kaayo di ay sa pag-support sa ako, sa mga Bisaya dira. Ug, salamat din sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Thank you so much for supporting me and for being there sa journey ko this Sparks Camp Season 2. And I hope na even after sa Sparks Camp, mag-end na siya, support nyo din po ako sa mga future endeavors ko. Thank you! Dagang salamat, people. Good luck. Good luck sa reunion.